Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Round number 6, double round robin kasi ito. Nagharap sila ulit ni world number 1 Magnus at ni Super GM Richard Rapport. Yung first round robin, pinisak ni Rapport sa buena manong round. Ngayon naman, tingnan natin kung makakabawi na si Magnus. Sa end part, papakita ko sa inyo ang standing after round number 6. Ang ginawa ni Magnus nag D4, Knight F6 si Rapport, C4, E6, Knight F3 at nag C5. Ayan, approaching Benoni. Nag D6, Knight C3, kumapture, Benoni na po ito. G6, H3. Yan ang binibiling linya. Dito kasi ang madalas gawin, Bishop F4. Yan lagi eh. Tapos E4, pangalawa. Pangatlo yung Knight D2. G3 ang pang-apat. Akalain nyo ito. Pang-lima yung pinili. Nako, yari ka, Rapport. Bishop G7, nag-E4. Castle, Bishop E3. Kakaibang setup. Ano kaya ang makukuha natin dito? Galing ah. Knight D2. Para sapatan ang depensa ng E4 at kapansin-pansin na dinidelay ang development ng king side. Oh. Nag-A6, magbi-B5. Pinipigilan talaga yan. Nag-Knight takes E4. Ayan na. Nagwala na si Richard Rapport pero good move ha. Gustuhan ng computer engine ang sacrifice na yan. Knight C takes E4, F5, ayun. At nag-Bishop E2. Excellent shot ang binigay na grado. Dito kasi kung iiwas ang Knight, Knight C3, may diretsong F4 din. Nakapin din. Bawi din. Kaya mas wais na gamitin ang tempo sa development. Nag-Bishop E2, pero bookline pa rin ha. F takes, Knight C4 para may depensa ang B2 at nag-A5, ayun, para mapigilan naman yung A5 ng puti. Okay? At nag-Bishop F4, inatake ang pawn. Ayun, pagtira po ng Bishop F4, yan ang bagong luto dito ni Magnus. Novelty. Dahil ayon pa sa naitalang record, may nag-castling na at mayroon ng tumira ng H4. Ayan, intending to play H5 para makadestroy kaagad ng kingside. Pero dito tayo ngayon sa tinira ni Magnus. Bishop F4, Bishop F8, depensa, and nag-Rook A3. Saan pupunta ang Rook na yan? Pupunta ba? Lilipas sa G3, then H4, H5. Nag-Knight A6. Good move. Puro good move ang tira ni Rapport. Ah. Castle, Knight B4. Ang lakas ng Knight. Queen D2, B6. Maaring magbi-Bishop A6 para tagpasin ang nang iilang na Knight. Nag-Rook G3, ayan na nga, nilipat na nga dyan sa kabila. Nag-Rook A7, umagap kagad si Rapport. Baka mamaya, meron nga namang mangyari na dyan, inagapan na. Nag-H4, ayan na po, mag-H5 na. At nag-Rook F7. Ayan, okay. Teka muna mga kamatyas, para lubos nating maunawaan, pakainampon bakit hindi kinagat ang libreng pawn na yan. Meron kasing Bishop G5. Ayan. At makukulong ang reyna. Pwersadong mag-E3. Mag-Rook takes E3. Paano kung capturein to? Queen takes. May Rook takes. So nga pala. So takes. Magiging quality up dito ang puti. Lamang sa evaluation bar. Lamang ang position. Okay? Kaya ang ginawa, nag-Rook F7, Bishop G5, tempo attack muna, nag-Bishop E7, kinapture, good move, Queen takes, at nag-H5. Yan ang malakas. Pumatak ngayon yung Rook G3, no? Malakas ang pressure sa G6. At nag-Bishop F5, dinipensahan, Bishop G4, salubong para pahinain ang pundasyon. Bishop takes, Rook takes, nandyan pa rin ang topic sa G6. At nag-Rook G7, bumigay na nga si Rapport. Dapat daw po ang tira ay Rook to F6. Diyan pala ang daan para yan ay depensahan. Oo nga, no? Tapos mag-Rook E1 lang daw dito ang puti. At maaaring ililipat another force papunta sa G6. Okay? Kasi itong Rook G7, medyo na-passive, ano? Nag-Rook E1, good move. Ayun, para kainin ang pawn sa E4. Nag-G takes H5 and nag-Rook G takes E4. Pinasok na ni Magnus. At expected niya talaga. Tanaw niya na talagang isasabay na ni Rapport yan. Dalawang tore sa isang reyna. Capture, Knight takes D6, Rook E5. Ayun, para kuhanin ang pawn sa D5 at nag-F4.
Rook takes D5 and nag-Queen E2. Pero ito, tiyak ko kwentado ni Magnus hanggang dito sa posisyon na to. Okay, hindi ma-capture ang knight kasi meron pang matcha sa dulo. Queen E8, nag-H6 at dito mga kamatsas. Ano po kaya sa palagay nyo ang huling bitaw na ginawa dito ni Magnus? At nakabawi siya at naparesign si Rapport. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen to E6, nag-resign si Rapport. Bakit? Isa-isahin natin. Kapag nag-King F8, may Queen E8, matchas. Hindi naman pwedeng mag-Rook F7 kasi kakapturin lang yan. Pag nag-King H8, may Knight to E8. Ayan. Medyo may proseso pa rin pero wala na eh. Oh. Saan pupunta o nga? No? Pag nag-Rook G8, kakapturin lang, matchas. Saan pupunta? Pag chumek naman, angat lang, walang kasunod. Pag naman nagpunta dito sa H7, magkiking H2 lang daw. Aba, yun lang. Yan ang mga matitinding bao ng kunat. Pero, bakit kailangan kumunat kung dito? Parang pwede naman ah. O, double, di ba? O, check muna yan. King H2, threat ang tore. Saan pupunta ang tore? Eh, ang threat ito na. Halimbawa, mag-Rook G7, may Queen E8, matchas. Yun. O, pero malalim ang tira ng computer engine, ha? Kunat, ha? Ayan. Kaya dito po, halimbawa naman, kung mag-King H7, kumpletuhin natin, magna-Knight E8 pa rin to attack. Rook D1 check, King H2, at ang problema ay yung nakahang na tore. Yan lagi problema eh. Rook G8, Queen F7, King H8, and Knight to F6. Atake sa Queen, sa tore, sorry. May Queen H7 pa parating na matchas, Rook G7, matchas pa rin ang kauuwian. Okay. Matindi po binitawan at silipin naman natin ngayon ang standing after round number 6. Sino na ba ang leading ngayon mga kamatsas? Nakabawi na ba ng tuluyan? Si Magnus na po ang leading. Ito na ang sinasabi ko. Nagbibigay lang ng score sa una. 4 points leading na siya ngayon. MVL at Richard Rapport hanggang kay World Champion Ding Liren 3 points. Vincent Kamer, Daniel Friedman, 2.5 points. Yan po ang pagkakasunod-sunod ngayon. Ang bilis ng pangyayari. Napakabilis. Si Magnus kagad ang nakaungos. Meron pang isang laro po si Magnus kay Kamer. Aalamin natin kung ano nangyari doon. Siyempre para kapulutan natin ng mga kaalamang makapagpapa-improve sa ating chess at makapagdadagdag kumpiyansa sa mga makukuha nating technique kay Magnus. Yan po ang susunod natin. Maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto po kayo at nag-enjoy kayo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ayan, palambing po, subscribe na lang kayo at click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga ina-upload ay mag-notify sa inyo. Maraming pa pong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Maaaring nakalimutan lang na waglit lang. Ha? Lambing ha, lambing. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.